Dominant Protector. Credit to the author. 6,971-7K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Anong problema? May hindi ka ba nasisiyahan? Ang lakas ng loob mo pa talagang titigan ako ng masama. Ang tapang-tapang mo. Mapangasar na tiningnan ni Devin sina Rowell at itinutok ang hintuturo nito. Sa tingin mo ba ay napakagaling mo dahil lang sa tagasunod ka ni Terence? Tapos na si Terence, bakit kanya aalalahanan? Subukan mo ako at tingnan mo kung maglalakas loob akong harapin ka. Noon, hindi kailanman nangangahas si Devin na saktan si Terence, ngunit alam niyang inanunsyo ni Yung Ming mula sa paaralan ng Clear Flow sa buong Mystic Division na akitin si Terence laban sa kanyang fiancée, si Nika. Para kay Devin, siguradong patay na si Terence sa pagkakataong ito. Kahit hindi siya mamatay, hindi siya natatakot kay Terence ngayon. Sino ang mag-aakala kung ano ang magiging reaksyon ni Devin kapag nalaman niyang pinasok ni Terence ang Clearstream School at pinatay si Yung Ming? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Anong nangyari kay Boss Terence? Sa tingin ko ay hinahanap mo ang kamatayan. Galit na galit si Rowell, hindi mahalaga kung siya ay tina-target o minamaliit, ngunit sina Boss Terence at Lillian ay hindi maaapektuhan sa kanyang puso. Ngayong sinasabi na ni Devin na tapos na si Terence, paano niya ito matatanggap? Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sumabog ang aura ni Rowell. Si Lillian, na konektado sa kanya sa pamamagitan ng telepatiya, ay pinaga niya ang kanyang tunay na chi at tumayo sa tabi ni Rowell. Bagamat nasa yugto pa lamang ng profound ang dalawa, ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay sapat na upang supulan ang karamihan sa mga ordinaryong eksperto sa paghahati ng bundok. Sa kasamaang palad, si Devin ay hindi kailanman naging isang ordinaryong dalubhasa sa pagbubukas ng bundok. Ngayong nakapasok na siya sa yugto ng pagbubukas ng lupa, ang mga kilos ng dalawang taong ito ay isang katatawanan sa kanyang paningin. Haha, may isang hanggal talaga na minamaliit ang sarili niyang lakas. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ako ang senior mo. Tumawa ng mayabang si Devin. Casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay at isang marahas na tunay na enerhiya ang lumabas. Kahit na gumawa ng mga depensa sina Rowell at Lillian, wala silang silbi at napalipad sila. Sa ere, sabay silang dumura ng sariwang dugo. Pareho silang nagtamo ng mga panloob na pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Rowell habang sinubukan niyang tumalikod. Bago siya bumagsak sa lupa, niyakap niya si Lillian na parang kidlat, ginamit ang katawan nito bilang unan para mabawasan ang halos lahat ng epekto. Kung tungkol naman kay Rowell, lumala ang kanyang mga pinsala, at dumura siyang muli ng dugo. Bumagsak siya sa lupa, wala nang lakas para bumangon. Hehe, nakakabagot naman. Hindi mo man lang matanggap ang isang casual na suntok ko, pero hindi mo pa rin nakakalimutang maging bayaning Nagel iligtas sa dilag. Ang hirap intindihin ang iniisip ng mga basura. Walang awang ngumisi sina Devin kina Rowell. Casual lang siyang umatake at wala siyang balak pumatay. Gustong patayin ni Devin ang sino mang may kaugnayan kay Terence, ngunit nasa Fayang College sila. Kung talagang nakapatay siya ng isang bagong estudyante, malamang ay paghahanapin siya ng Fayang College. Hindi na iyon biro. Devin, ang galing mo. Kailan ka naging namamahala sa Fayang College? Isang pulang anino ang sumugod na parang ipu-ipo, lumapit kina Rowell at Lillian habang nagsasalita ito, mabuti. Walang panganib sa buhay ko. Dali, inumin mo ang gamot na pampagaling. Si Elaine iyon. Bigla siyang pumunta para makita ang kaibigan ni Terence, hindi niya inaasahan na makikita niya si Devin na nagyayabang. Nang makita ni Rowell at Lillian na si Elaine pala iyon, na tumawag sa sarili bilang kanilang hipag, bahagyang kumalma ang kanilang mga puso. Hindi nila tinanggihan ang kanyang mabuting hangarin at masunaring ibinuka ang kanilang mga bibig upang lunukan ang mga tableta, sinimulang pakalmayan ang kanilang mga puso at pagalingin. Matapos gamutin ang mga pinsala ni Rowell at Lillian, namumula ang magandang mukha ni Elaine. Malamig siyang lumingon kay Devin. Devin, bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Alam mong nasa ilalim sila ng aking proteksyon, pero nang ahas ka pa ring hawakan sila. Sa tingin mo ba ay masyadong mahina ako para lumaban, o sadyang mayabang ka lang? Elaine, hindi magandang makialam ka sa mga bagay-bagay ng bagong klase ng estudyante.
Bilasan mo at sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita ni Elaine, sumugod si Norwen at sinubukang hilahin palayo si Elaine. Umalis ka. Kailangan mo pa bang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko? Tinampal ni Elaine ang palad ni Norwen at galit na sumigaw, ang mukha ng binibining ito ay pinahiya ng isang tao, at gusto mo pa talagang lunukan ng binibining ito ang kanyang galit at magpanggap na hindi niya alam. Namumula ang mukha ni Norwen. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at binawi ang kanyang palad. Isang walang awang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano ba ang sinasabi ni Senior Sister Lee, paano ka nalalabanan ng junior brother na ito? Tinuturuan lang niya ng mga patakaran ang mga bagong estudyante. Ikinuyom ni Devin ang kanyang mga kamay ng nakangiti, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakakaswal. Karamihan sa mga bagong estudyante ay papasok sa mababang uri sa hinaharap, at isang maliit na bahagi ang papasok sa intermediate na uri. Sa oras na iyon, lahat sila ay magiging mga tao ko na, kaya magtatakda muna ako ng ilang mga patakaran para sa kanila upang mas madaling pamahalaan sila sa hinaharap. Devon, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Dahil nang ahas kang sampelan ang mukha ko sa harap ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Paano natitiis ni Elaine, na napakamapangahas, ang mahiwagang tingin ni Devon. Habang nagsasalita siya, itinaas na niya ang kanyang braso at sumugod kay Devon, sinasampal ito. Binatukan kita dahil mataas ang tingin ko sa iyo. Kapag naglakas loob kang umiwas, patay ka. Gaya ng inaasahan, hindi umiwas o gumalaw si Devon. Hindi naman sa gusto niyang saktan siya ni Elaine para ilabas ang galit nito, pero hindi niya talaga kailangan iyon. Pagkagalaw ni Elaine, gumalaw din si Norwen. Hinawakan niya ang nakataas na braso ni Elaine. Hindi inaasahan ni Elaine na gagawa siya ng hakbang, at kahit napansin niya ito, hindi niya ito maiiwasan. Norwen, bitawan mo ako. Anong ibig mong sabihin dyan? Galit na galit si Elaine. Paano siya nalalakasan ng masunuring si Xiaoho na atakihin? Ano ang nangyayari ngayon? Binaligtad ba ang langit? Elaine, huwag kang magulo. Hindi maayos na makipag-away sa class monitor ng intermediate class sa harap ng mga bagong estudyante. Walang ekspresyong hinawakan ni Norwen ang braso ni Elaine Lee at sinabi sa malalim na boses, hihingi ako ng tawad sa iyo sa anumang paraan na gusto ko pagbalik natin, pero kailangan mong sumama sa akin kaagad. Norwen. Kumusta? Ang galing mo. Galit na galit si Elaine. Nagpumiglas siya ng buong lakas, ngunit hindi niya maalis ang palad ni Norwen. Noon niya lang napagtanto na si Norwen ay mas malakas kaysa sa kanya, at hindi lang basta mas malakas ng kaunti. Senior Sister Lee, hindi mo kailangang mabahala ng ganoon, sabi mo pinoprotektahan mo ang 2 taong iyon, ayaw ko silang patayin. Hanggat handa silang sumunod sa akin at makinig sa aking mga utos sa hinaharap, hindi imposibleng ibigay sa kanila ang posisyon ng Vice Class Monitor. Inilagay ni Devin ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin kay Elaine ng may bahagyang ngiti. Ano ang iniisip ni Senior Sister Lee? Binigyan ko na ng malaking mukha si Senior Sister. Magkasama ba kayong dalawa? Biglang tumigil sa pagpupumigla si Elaine. Ang kanyang malamig na mga mata ay palipat-lipat sa mga mukha ni na Devin at Norwen. Hindi nakakapagtaka na ang isa ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob at ang isa naman ay nang-ahas pang baligtarin ang kalangitan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Norwen, ngunit hindi niya ito inamin o itinanggi. Hindi kailangang mag-alala si Senior Sister Lee tungkol sa atin. Bahagyang gamaan ang kalagayan ni Rowell, at nahihirapan siyang tumayo, pinunasan ng dugo sa kanyang bibig. Ako, Rowell, ay nagsisilbi lamang kay Boss Terence, sino ka ba? Hindi ka man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Boss Terence, at gusto mo kaming sumuko sa iyo. Ba! 6,972. Nagbago ang mukha ni Devin, hindi na nga siya kayang buhatin ang sapatos ni Terence. Ano ba to? Tama ka talaga. Mukhang kailangan kitang patuloy na alagaan. Kung hinahangaan mo si Terence, bakit hindi siya pumunta para iligtas ka? Ngumisi si Devin at itinaas ang kanyang kamay, wala man lang pakialam kay Elaine. Handa na sana siyang atakihin muli sina Rowell. Kung iisipin ko, gusto ko talagang nandito si Terence, para makita niya kung paano ko aalagaan ang mga tauhan niya bago ko siya aalagaan. Devon.
Kapag naglakas loob kang kumilos, hindi ka pababayaan ng binibining ito. Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ni Norwan? Ha, hindi man lang kayang protektahan ni Norwan ang sarili niya. Namula ang magandang mukha ni Elaine at galit na galit siya. Hindi kailanman nang ahas si Norwan na magpakita sa kanya ng anumang kawalang galang. Mali ba talaga ang gamot na ininom niya ngayon? Tiyak na bibigyan niya ito magandang leksyon mamaya. Ang hindi niya alam ay na-trigger pala si Norwan ng pagbabago ng pakikitungo nito kay Terence. Pakiramdam niya ay hindi pa siya sapat na matapang, at iyon ang dahilan kung bakit nakalamang si Terence. Kaya naisip niya na kung magiging mas matatag siya, baka mabawi niya ang puso ni Elaine. Hindi pa alam ang resulta, pero mukhang hindi maganda sa ngayon. Senior Sister Lee, huwag kang mainip. Bibigyan ko ng mukha ang senior sister at hindi ko sila papatayin. Nakakalungkot na hindi kayang makita ni Terence na nagdurusa ang mga tagasunod niya, bakit hindi ko na lang abalahin si Shijie para gawin ito para kay Terence at tulungan siyang pahalagahan ito. Habang nagsasalita si Devin, binilisan niya ang pagtakbo at iniwas ang palad sa mukha ni Rowell. Hindi niya balak patayin si Rowell, gusto lang niya itong sampelan ng ilang dosenang beses para ipahiya. Gayunpaman, bago pa man makalapit si Devin kina Rowell, isang arko ng kidlat ang biglang lumitaw sa kanyang dinaraanan. Dahil sa hindi niya inaasahan, diretso siyang bumangga dito na parang naghahanap ng tama ng kidlat. Terence. Isang pamilyar na recipe, isang pamilyar na amoy. Mabilis na umatras si Devin. Kahit nataman siya, hindi naman ito malaking problema, pero medyo maalikabok at marumi siya. Lumitaw ang figure ni Terence sa harap ni Rowell, hinawakan ang mga palso niya at ni Lillian. Pinaikot niya ang kanyang chi para tingnan ang kanilang mga pinsala, at saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang matuklasan niya maayos na ang mga ito. Senior Sister Lee, maraming salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao kay Elaine, mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang pasasalamat dito. Malaki ang ipinagbago ng kanyang impresyon kay Elaine. Agad na nawala ang galit ni Elaine. Dahan-dahan siyang tumango at sinabing, hindi ako nakatulong ng malaki, kaya hindi ako nangangahas na tanggapin ang iyong pasasalamat. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Norwan. Gusto niyang patayin si Terence, pero wala siyang lakas. Ha. Terence, pumunta ka talaga. Sinasabi ko lang na ikinalulungkot ko na wala ka roon para manood, pero hindi ko inaasahan na darating ka. Napakagaling. Tumawa ng malakas si Devin, hindi seryoso si Terence. Halika kayong lahat dito at tingnan ninyong mabuti ang ekspresyon ni Terence. Sa tawag ni Devin, 7 o 8 tao mula sa intermediate class ang nagtipon sa paligid. Sila ay orihinal na mga tauhan ni Devin, at lahat sila ay nasa sabik na makita si Terence ng harapan kay Devin. May magandang palabas na mapapanood. Sumulyap si Terence sa kanila at nakita ang mga pamilyar na mukha, kabilang si Paeng. Lahat sila ay mga taong mula sa intermediate class na malapit kay Devin. Devin, ilang araw pa lang kitang hindi nakikita, at nagsisimula ka ng magpasikat ulit. Talagang nakalimutan mo na ang sakit matapos gumaling ang peklat. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanan? Terence, hindi ko inakalang ganito ka pa rin kamayabang. Hindi mo ba alam na laging nagbabago ang kapalaran? Ang ilog ay dumadaloy ng 30 taon patungong silangan, at 30 taon patungong kanluran. Dahil iginigiit mo akong ipagtanggol ngayon, ayusin na natin ang problema sa pagitan natin. Buong pagmamalaking ngumiti si Devin, nakataas ang ilong. Kung matalino ka, tumabi ka at panoorin mo ang alagaan ang nakababata mong kapatid, papaalisin kita ngayon. Kumusta? Naghahanda ka ba para manood ng palabas o naghahanda ka bang personal na umakyat sa entablado? Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. O dahil lang ba kailangan niya siyang turuan ng leksyon? Ngumiti si Terence, ngunit isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya pinatay si Devin sa lahat ng oras na ito, hindi lamang dahil gusto niya makahanap ng ilang mga pahiwatig tungkol sa Central, kundi dahil din ayaw niyang pumatay ng sinuman sa Feiyang College. Mukhang kailangan niyang patayin si Devin ngayon. Kung hindi, magiging mapanganib kung aatakihin ng gago na ito ang mga tao sa paligid niya kapag wala siya sa Feiyang College. Dahil isa siyang salot, dapat siyang lipulin sa lalong madaling panahon.
Maaari rin niyang patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Sino mang maglakas loob na hawakan ang aking bayan ay dapat na handang mamatay. Nagkalkula si Terence sa kanyang puso. Ang lakas ng isang yugto ng pagbubukas ng bundok lamang ang kailangan niya para harapin si Devon, at hindi dapat ito maging labis na pasanin sa kanyang sinaunang espiritu, ngunit kailangan pa rin niyang tapusin agad ang labanan para maiwasan ang anumang aksidente. Terence, tumigil ka nga, tingnan natin kung sino ang mag-aalaga sa kung sino. Hindi natatakot si Devon kay Terence. Tumawa siya ng malakas habang pinipilipit ang kanyang leeg, palso, balikat, at iba pang mga kasukasuan, na lumilikha ng mga tunog ng pagkalabog. Kung hindi mo kaya, maaari kang luhad at magmakaawa. Iisipin kong maging mahinahon sa iyo. Medyo nagulat si Terence, ang tiwala ng ugok na ito. Nag-level up na ba ulit siya? At dapat ay malaki na ito. Habang nag-iisip siya, sumabog ang aura ni Devon at agad niyang ipinakita ang kanyang lakas sa malaking bilog ng paghati ng lupa. Natulala ang mga taong nakakakilala kay Devon. Hindi nila maintindihan kung paano bumuti ng ganito kabilis ang lakas ni Devon. Gaano nakatagal, at nasa dakilang bilog na siya ng paglikha ng mundo. Direkta ba niyang mararating ang yugto ng paghahati ng dagat sa loob ng ilang araw? Sa loob ng ilang araw. Gusto niya talagang umakyat sa langit. Kumunat ang noo ni Terence, hindi dahil sa pagtaas ng lakas ni Devon, kundi dahil sa pamilyar ngunit kakaibang pakiramdam sa kanyang aura. Matapos tingnang mabuti. Ito ay ang aura ng lahi ng halimaw sa dagat. Hindi lang iyon, mayroon ding aura ng isang halimaw na demonyo sa kadiliman. Dahil pinagsama-sama silang lahat, medyo naiiba ito. Hindi malalaman ni Terence kung hindi niya sila nakasama noon. Ha. Terence, gagamitin ko ang buong lakas ko ngayon at dudurugin kita. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Tumawa ng malakas si Devon habang pumailang lang sa kalangitan. Lumiko ang kanyang katawan sa ere, at mabilis na lumaki ang kanyang mga kalamnan, pinutok ang kanyang mga damit at nagpakita ng mga itim na kaliskis. Ang kanyang mga palad at paa ay pumihit at nakaunat din, na nagiging mga kuko ng dragon. Ang mas nakakatakot pa ay ang ulo ni Devon ay naging dragon din, at ang buntot ng dragon ay tumubo palabas sa kanyang puwitan. Sa isang kisap mata, lumaki ang buong katawan ni Devon at naging kalahating tao, kalahating dragon. Ang kanyang nakakatakot na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod na umatras ang mga tao mula sa mga bago at nasa gitnang antas, hindi nila nakayanin ang pressure ng kanyang aura. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ang ganap na antas ng Earth-splitting realm at isang hakbang na lang ang layo niya para makapasok sa sea-splitting stage. Kalahating hakbang na paghahati ng dagat. Gayunpaman, hindi pa tapos ang pagbabago sa hangin. Kumislap ang katawan ng kalahating taong dragon na si Devon. Ang isa ay naging dalawa, ang dalawa ay naging apat, at direkta siyang naging apat na Devon, at ang kanyang lakas ay hindi nabawasan kahit kaunti. Nabigla si Terence. Apat na Devon na magkakasamang nasa kalahating hakbang na sa kaharian ng paghahati ng dagat ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong masters ng paghahati ng dagat. Mukhang magiging mahirap ang mga bagay-bagay ngayon. 6,973. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang sentral na organisasyon sa likod ni Devon. Gaano nakatagal iyon? Ang pananaliksik sa sentro ay umuunlad sa napakalaking bilis, at sa katunayan ay nagawa nilang linangin ang mga makapangyarihang mandirigma. Kung pwede itong gawing maramihan, sino kaya sa mundo ang maaaring maging katapat ng Central? Terence, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at magmakaawa, at hindi kita papatayin. Sabay-sabay na nagsalita ang apat na Devon sa himpapawid, ngunit medyo kakaiba at hindi mahuhulaan ang kanilang mga boses. Paano? Kung isusuko mo ang huling pagkakataong ito, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapatay kita ng direkta. Ang daming kalokohan. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Malamig na umirap si Terence at unang umatake gamit ang kanyang Spirit Sense Collision. Gayunpaman, ang apat na Devon sa himpapawid ay hindi gumalaw. Ang banggaan ng kanilang mga espiritual na pandama ay parang simoy ng hangin na umiihip sa isang bato. Wala itong epekto. Kamay na umaagaw ng kaluluwa. Susubukan sana ni Terence na gamitin ang kanyang kamalayan para unang umatake.
Kung gagana ito, madali niyang mapapatamba si Devon. Sa kasamaang palad, ang apat na Devon ay wala pa ring pakialam sa kamay ng Soul Reaper. Hindi niya alam kung kaya ba nilang labanan ito o kung ang kamay ng Soul Reaper ay talagang walang bisa laban sa kanya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence, kung hindi gagana ang isang Spirit Sense attack, mawawala ang kalahati ng kanyang mga kasanayan. Hindi ba't mas magiging mahirap para sa kanya na harapin ang mas marami pang Bio Warriors mula sa sentro sa hinaharap? Ang banal na sentido Pildores na apoy na Vortex. Ito na ang huling pagtatangka ni Terence na gamitin ang kanyang Spirit Sense, kung hindi pa rin ito gumana, kakailanganin niyang gumamit ng martial arts para magpasya kung sino ang mananalo. Sa wakas ay gumanti na rin si Devon, ang 4.5 taong dragon. Tila medyo hindi siya komportable sa ilalim ng atake ng Fire Vortex. Kaunti lang iyon, pero nasiyahan si Terence. Mabuti na lang at napatayan nito na ang mga kasanayan sa pag-atake gamit ang kamalayang espiritual ay hindi naman lubusang hindi epektibo, kulang lang talaga ang kapangyarihan nito. Terence, ito lang ba ang kaya mo? Dahil ayaw mong sumuko, humanda kang tanggapin ang puot ko. Parang kulog na nagsama-sama ang mga boses ng 4 na Devon, at nahati sila sa 4 na direksyon at sumugod kay Terence. Handa na niyang patayin si Terence sa isang suntok lang. Bumantong hininga si Terence. Imposibleng magpigil siya sa sitwasyong ito. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa espiritual na atake ngayon lang, kaya kailangan niya itong gamitin ngayon. Nanlamig ang mga mata ni Terence nang lumitaw ang hindi mabilang na mga bug zone ng hangin sa paligid niya na bumubuo ng isang vortex. Ang malaking bilog ng paghati ng mundo. Mga pangil na humahati ng hangin, libong hiwa ng talam. Sumugod ang 4 na Devon sa vortex ng mga wind blades, at hindi mabilang na mga linya ng dugo ang lumabas ng walang kabuluhan. Ang katawan ni Terence ay naging parang vortex na kulay pula ng dugo mula sa pagiging transparent. Ang pisikal na depensa ni Devon ay napakahusay, kung hindi ay malamang nadurage na siya ng libu-libong espada ni Terence. Gamit ang kasalukuyang kapangyarihang atake ni Terence, kaya niyang pumatay ng isang Demi-Heaven Punisher sa loob lamang ng ilang segundo. Dapat ipagmalaki ni Devon ang kanyang sarili dahil hindi siya namamatay. Pang pang pang. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na mahinang tunog, tuluyang bumagsak ang 3 magkaparehong anyo ni Devon matapos magtiis ng ilang dosenang segundo. Sa kabilang banda, ang kanyang katawan ay halos hindi makawala mula sa Windblade Vortex na nakapalibot sa katawan ni Terence, at lumipad pabalik na may dugo sa buong katawan niya. Paano ito nangyari? Bakit ang lakas mo? Pinatatag ni Devon ang kanyang katawan at hindi napigil ang sumigaw, malaki na ang aking improvement, kaya bakit hindi kita matalo? Ikaw ba talaga ang aking kalaban sa buhay? Nanginig ang essence spirit body ni Terence at sa wakas ay naging matatag. Itinabi niya si Paeng at ngumisi kay Devon. Isang payaso. Paano ka nang ahas na maging mayabang sa harap ko? Bago pa man siya matapos magsalita, nakaramdam si Terence ng biglaang paggalaw sa katawan ni Devon. Ang mga itim na kaliskis sa kanyang katawan ay gumalaw ng hindi regular, at ang kanyang kalahating taong anyo ng dragon ay nagsimulang gumuho sa maliit na kaliskis. Kaya naman, tumigil siya sa pagsasalita at maingat na pinagmasdan ang kalagayan ni Devon. Sa isang kisap mata, ang mga itim na kaliskis sa katawan ni Devon ay nagsimulang mahulog ng pira-piraso, at ang ulo ng dragon ay nagkawatak-watik din, na nagpapakita ng kanyang anyo bilang tao. Gayunpaman, dahil sa madugong kalat, hindi na makita ang orihinal na anyo ni Devon. Kasabay nito, ang aura ni Devon ay mabilis ding humihina, bumabagsak mula sa kalahating hakbang na kaharian ng paghahati ng dagat hanggang sa antas ng maagang yugto ng paglikha ng mundo. Nakahinga ng maluwag si Terence. Tila hindi pa rin matatag ang pananaliksik at pagpapaunlad ng sentral na sentro ng pananaliksik. Bagamat kaya nitong magpakawala ng nakakagulat na lakas sa pakikipaglaban, agad na lumitaw ang mga epekto ng rahas na pag-atake. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay makumpirma na ang pananaliksik ng Central Research Center ay hindi ganap na matagumpay. Nasa yugto pa lamang ito ng eksplorasyon at isa lamang kalahating tapos na produkto. Hindi ito sapat para magdulot ng banta. Devon, kumbinsido ka ba?
Biglang lumitaw si Terence sa harap ni Devon, ang kanyang aura ay bumalot sa kanya. Gusto mo pa rin akong magtiis sa galit mo. Pisikal na nabagok ang mukha ni Devon, at walang makikitang ekspresyon, ngunit halatang halata ang takot sa kanyang mga mata. Halatang nawala na ang galit ni Devon, at tanging takot at kawalan ng pag-asa ang iniwan kay Terence. Sa tuwing nagkakaroon siya ng malaking pag-unlad, tiwala siyang kaya niyang durugan si Terence, ngunit napagtanto niyang kasing lakas pa rin ni Terence ang dati. Minsan, 2 beses, at 3 beses, gaano man kapabayaan si Devon, malapit na siyang bumagsak. Hindi nag-uusap. Tahimik ba ang kasunduan? Napaangat ang mga labi ni Terence at naging isang mapang-uyam ng ngiti habang bigla siyang sumigaw, magsalita ka. Paano mo napalakas ang iyong lakas? Sino ang tumutulong sa iyo sa likuran mo? Nanginig ang katawan ni Devon, at ang kanyang mga mata ay hindi namamalayang napunta sa karamihan. Pagkatapos ay yumuko siya at kumurap, na parang hindi niya pinangahas na ipagkanulo ang taong nasa likuran niya. Sa katunayan, kahit hindi niya sabihin, alam ni Terence na si Paeng iyon. Ang panandaliang sulyap ni Devon ay nagpatunay sa hinala ni Terence. Sa huli, si Devon ay isa lamang eksperimental na paksa, isang ganap na alipors. Malamang na walang pakialam ang sentral na pamahalaan sa buhay o kamatayan ni Devon. Ang kanyang pag-iral ay para lamang magbigay ng isang hanay ng mga eksperimental na datos. Nakakalungkot naman yung klase mo. Dahil sa talento mo, pwede ka sanang maging tanyag sa Mystic Division C area kung nag-cultivate ka lang ng nakadapa sa lupa, pero kailangan mo lang tahakin ang masamang landas. Umiling si Terence, na wala ng interes kay Devon. Ang isang maliit na karakter na tulad mo ay magiging salot lamang kung ikaw ay mabubuhay pa. Dapat kang mamatay na lang. Huwag. Hindi mo ako kayang patayin. Naramdaman ni Devon ang balak pumatay ni Terence at labis siyang natakot. Napasigaw siya at gustong tumakbo, ngunit sa lakas niya ngayon, para siyang isdang nasa chopping board para kay Terence. Naputol ng casual na atake ni Terence ang mga salita ni Devon, at bumagsak siya sa lupa na may takot sa kanyang mga mata, patay. Bulalas ng mga nakapalibot na tao, halatang hindi nila inaasahan na papatayin talaga ni Terence ang isang tao sa paaralan ng Feyang. Terence, paano mo nagawang pumatay ng tao? At pinatay pa niya ang ating class leader sa gitnang klase. Hindi napigilan ni Paeng ang sumigaw kay Terence, labag sa batas. Nakita na ng lahat, huwag mong subukang itanggi. Ayon sa karaniwang estilo ni Paeng, hindi siya maglalakas loob na saktan si Terence, ngunit ang panandali ang titig ni Devon bago siya namatay ay labis siyang natakot. Pakiramdam niya ay may mga mata na nakatitig sa kanya. 6,974. Dahil kayang patayin ni Terence si Devon, hindi rin siya nag-atubiling patayin si Paeng. Kaya naman, para maprotektahan ang sarili, kailangan niyang gumawa ng paraan. Alam ni Paeng na milya-milya ang layo ng lakas niya kay Terence, hindi niya ito matatalo sa isang laban, kaya kailangan niyang makuha ang suporta ng publiko at pag-alalahin si Terence. Ha! Ano naman ang dapat ikahiya? Hindi ba't pinatay niya ang isang tanggang class monitor? Naglakas loob pa akong patayin ang Dean, hindi pa kasama si Devon. Napaangat ang mga labi ni Terence at naging mapaglarong ngiti habang nakatitig kay Paeng, iniisip kung dapat ba niyang patayin din ang batang ito. Paeng, gusto mo bang ipaglaban si Devon ngayon? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Paeng, at nanindigan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tuluyan nang napigilan ni Terence ang kanyang aura, at hindi niya alam ang sasabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon, nanginginig na sabi ni Paeng, Terence, masyado kang mayabang. Sabi mo papatayin mo ang Dean. Saan sa tingin mo ang lugar na ito? Ang tinutukoy ni Dean Terence ay si Yongming, pero akala ni Paeng ay si Aaron ang tinutukoy niya. Mabuti ang pakikitungo ni Aaron kay Terence, kaya bakit naman siya gagawa ng kahit ano ni Terence? Ito ang Feyang College. Natatakot ka ba, kalokohan? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Kung gusto mong ipagtanggol si Devon, pumunta ka agad. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Terence at sinenyasan si Paeng gamit ang kanang hintuturo. Hindi malayo si Devon. Kung magmadali ka, baka makasama mo siya.
Sumabog sa galit si Paeng at tumalon ng 3 talampakan ang taas, mabilis na umatras, sinusubukang maglagay ng pinakamalayong distansya sa pagitan niya at ni Terence hanggat maaari. Nagre-rebelled sila. Terence, siguradong patay ka. Hindi ito pababayaan ng paaralan. Tumawa si Terence habang pinapanood si Paeng na tumatakbo palayo. Sa huli, nagpasya siyang panatilihing buhay si Paeng sa ngayon at maghanap ng pagkakataong mahanap ang sentral. Higit sa lahat, ang lakas ni Paeng ay karaniwan lamang at hindi maaaring magdulot ng banta kay Natalie at sa iba pa. Kahit na magsanib puwersa sina Rowell at Lillian, maaaring hindi sila matalo kay Paeng. Sa makatuwid, ang batang ito ay nasa ibang antas kay Devon. Hindi nagtagal matapos tumakbo palabas si Paeng, nagkataong nakilala niya ang 2 guro mula sa akademya. Nabalitaan nila na mayroong maliit na alitan sa klase ng mga bagong estudyante, kaya nagmadali silang lumapit upang ayusin ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang maliit na tunggalian ay nauwi na sa isang seryosong kaso ng pagpatay. Mga instructor, tama lang ang oras ninyo, may pinatay si Terence. Pinatay niya ang pinuno ng klase ng ating intermediate class, si Devon, at nang ahas pa siyang sabihin na siya ang pumatay sa dean. Para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas, sumugod si Paeng at hinawakan ang mga braso ng 2 tagapagturo. Malungkot ang mukha, nagsimula siyang magreklamo, "Mentor, kailangan mong parusahan si Terence, kung hindi ay mamamatay ako. Tiyak na papatayin niya ako. Kailangan mo akong iligtas. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bitawan mo muna ako." Kumunat ang noo ng isa sa mga instructor at tinapik ang kamay ni Paeng, "Dalhin mo muna kami doon para tingnan mo." Nakaramdam ng mapait na lasa si Paeng sa kanyang bibig. Gusto lang niyang lumayo kay Terence hanggat maaari, ngunit hindi niya maaaring suwayan ang kahilingan ng kanyang tagapagturo. Tutal, hindi naman siya si Terence. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumalikod at manguna sa daan, inakay ang 2 instructor papunta kay Terence. Hindi siya makapaniwalang papatayin ni Terence ang dean, pero ang pagpatay dito sa harap ng 2 mentor. Hindi naman imposible. Anong gagawin? Bakit hindi muna tayo tumakas? Nag-aalangan siya, pero hindi pa rin niya maiwasang maglakad papunta kay Terence kasama ang 2 tagapagturo. "Terence, paano ka naglakas loob na maging mayabang sa harap ng 2 mentor?" Nakita ni Paeng ang bahagyang ngiti ni Terence habang nakatingin dito at sumilip sa likuran ng 2 guro. Inilabas niya ang kanyang ulo at sumigaw, "Tandaan mo kung sino ka. Ano man ang mangyari, estudyante ka pa rin ng paaralang Feiyang. Kung maglalakas loob kang siraan ang iyong guro, wala kang lugar sa mahiwagang dagat ng pagkakahati." "Paeng, gusto mo ba talagang samahan si Devon?" Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at kinuyam ang kanyang kamao, mukhang may bubugbugin siya. Agad na nagtago si Paeng sa likod ng tagapagturo, hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Masyadong mapanganib. Mas makabubuting huwag nang pukawin si Terence sa ganitong oras, parang namumula ang mga mata niya at wala na siyang ibang pakialam. Natawa si Terence sa sarili niya, wala siyang pakialam kay Paeng. Siya na sana ang susunod na Devon kung ginamit niya ang mga potion ng Central para mapalakas din ang kanyang lakas. "Terence, anong nangyari? Ikaw ang pumatay kay Devon. At nangahas kang patayin ang principal." Isang guro na may mukhang scholar at mahabang balbas ang kumunat ang noo at nagtanong, "Totoo ba ang sinabi ni Paeng?" Muling inilabas ni Paeng ang kalahati ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Terence. "Patuloy ka bang magyayabang sa harap ng tagapagturo, o itatanggi mo lang? Kahit alin pa iyon, masasaktan nila ang mga guro at wawakasan ang kanilang buhay sa Feiyang College." Tama, iyon ang totoo. Gayunpaman, may ilang mga dahilan. Hayagan ang pag-amin ni Terence, hindi siya umaarte ng mayabang o mapagpakumbaba, wala siyang anumang bagay na maaari niyang punahin. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Dahil iyon ang totoo, sumama ka na sa amin. Medyo seryoso ang bagay na ito at may masamang impluwensya. Hindi natin ito kayang hawakan. Mas mabuting hayaan na lang natin ang vice-principal o ang dekano na ang humawak nito. Ikinumpas ng mahabang balbas na tagapagturo ang kanyang kamay, na pumutol sa mga salita ni Terence.
Lumingon siya sa kanyang tabi, sinenyasan si Terence na sumunod sa kanila. Mentor. May dahilan yan, hindi yan katulad ng iniisip mo. Dahil sa takot, mabilis na lumapit si Rowell para magpaliwanag, si Boss Terence ay. Huwag ka nang magsalita pa. Kahit ano pa ang dahilan, ayaw naming marinig. Pagdating ng panahon, iiwan na namin sa Dean at sa iba pa ang paghatol. Bastos na pinigilan ng mahabang balbas na tagapagturo sina Rowell sa pagsasalita, halatang ayaw nilang masangkot sa gulo na ito. Kung wala silang alam, hindi sila maaapektuhan ng karma. Kalimutan mo na yan, hindi mo na kailangang magsabi pa. Malalaman mo rin yan kapag nakilala mo na ang prinsipal. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, pinahinto sina Rowell at Lillian, pati na rin si Elaine, na magsasalita na sana, naniniwala akong si Associate Hospital Director Lane ang gagawa ng sarili niyang desisyon. Dahil sa relasyon ni Aaron at Terence, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para kay Terence. Isa pa, dapat ay nasa Fayang College na si Yuntian ngayon, at hindi naman masasaktan ni Aaron si Terence para sa isang eksperimento. Kung gayon, sabay na tayo. Mas madaling makausap ang Dean. Inilabas ni Elaine ang kanyang dibdib at tumayo sa tabi ni Terence, kinausap ang dalawang tagapagturo, saksi tayong lahat sa pangyayaring ito. Wala namang dapat maging problema kung magsasama tayo, di ba? Si Elaine, ang ate ng advanced class, ay mayroong napakalalim na pinagmulan. Likas na kilala siya ng dalawang guro at hindi nila siya basta-basta naasar. Agad silang ngumiti at sinabing walang problema. Nang paalis na ang ilan sa kanila sa tuktok, biglang umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Aaron na Zinchi, ang atensyon ng lahat ng nasa paaralan ng Fayang, maliban sa mga nasa closed-door training, ay magtipon agad sa tuktok na ito. May kailangan akong ipahayag tungkol sa ating estudyanteng si Terence. Ha. Alam na pala ito ng Dean, Terence. Ang pagtipon sa lahat ng tao rito ay tiyak na para harapin ka. Tapos ka na. Pagkatapos ng araw na ito, siguradong magiging baldado ka na. Tuwang-tuwa si Paeng at hindi niya maiwasang kutsain si Terence, tuluyang nakalimutan na maaari siyang patayin ni Terence anumang oras. 6,975. Kung paano nalaman ni Aaron ang nangyari rito. Napakalakas ng dekano, kaya natural lang na alam niya ang lahat ng nangyayari sa akademya na parang likod ng kanyang kamay. Ano ang kakaiba roon? Kumaibot ang mga labi ni Terence. Hindi niya inakalang titipunin ni Aaron ang lahat para puntiryahin siya. Gaano nakatagal mula nang tipunin ng Fayang College ang mga tao para mag-anunsyo ng isang seryosong bagay? Gumawa siya ng malaking eksena para lang harapin si Terence, at hindi naman tanga si Aaron, kahit gusto niyang magsalita, gagawin niya ito ng pribado. Dahil nag-utos na ang punong guro, sasama-sama na ang lahat. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng mahabang balbas na instructor. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para senadoryasan ang lahat na sumunod. Personal na ipinatawag ni Dekano Aaron ang lahat ng nasa kolehiyo ng Fayang. Hindi ito nangyari sa loob ng mahigit 10 taon. Kung hindi lang ito isang malaking kaganapan na kinababahalaan ng kolehiyo, hindi sana nagpakita si Dekano Aaron. Para kay Terence. May ganoon bang pangangailangan? Kahit ano paman, natural lang na malalaman niya pagdating niya. Maya-maya, nagtipon ang mga guro at estudyante ng Fayang College sa tuktok na nakalaan para sa dekano. Sa isang malawak na plataporma, magkatabi sina Aaron at Jinmo, habang nakangiting nakatingin sa lahat ng guro at estudyante. Malapit na tayo, kaya hindi na ako magtatagal. Simulan na natin. Habang nakangiti sa kanyang mukha, nagsalita si Aaron sa mahinahong boses, gamit ang kanyang tunay na enerhiya para maiparating ng malinaw sa lahat ang kanyang mga salita. Nandito tayo ngayon para pag-usapan si Terence, isang estudyante mula sa ating academy. Kilala niyo naman siya, di ba? Matagal nang wala si Terence sa paaralan, at halos lahat ng oras ay wala siya rito, ngunit hindi maikakailang kilala ang kanyang pangalan. Lalo na nang magtulungan si Yungming kasama ang lahat ng paaralan at mga maharlikang pamilya upang labanan ang paaralan ng Fayang, at pagkatapos ay hinabol ang kasintahan ni Terence, ang munting prinsesa ng West Island, si Nika, at ibinalita ito sa buong Mystic Division C area.
Umabot sa tugatog ang reputasyon ni Terence sa paaralan ng Feiyang. Kaya, matapos marinig ang mga salita ni Aaron, tumango ang lahat, nakita man nila si Terence dati o hindi. Tiningnan ni Paeng si Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata, nasisiyahan sa kanyang sarili. Halos lahat ng malalakas na tao ng paaralan ng Feiyang ay nagtitipon dito, at pakiramdam niya ay hindi maglalakas loob si Terence na labanan siya rito. Pakiramdam niya ay ligtas siya at nasa mood na muling tumalon-talon. Terence, nakita mo ba yon? Patay ka na talaga sa pagkakataong ito. Walang makakapagligtas sa'yo. Hindi pinansin ni Terence ang pang-aasar ni Paeng. Hindi masyadong matatag ang kanyang Yuan spirit ngayon, at kinailangan niyang gamitin ang halos lahat ng kanyang lakas para mapanatili ito. Tungkol naman sa sasabihin ni Aaron, naniniwala si Terence na hindi iyon makakasama sa kanya. Hindi ba niya nakita si Jinmo na nakatayo roon habang nakangiti? Ang katahimikan ni Terence ay nagpaisip kay Paeng na nakokonsensya si Terence, at iniisip lang niya kung paano niya ipagpapatuloy ang pangungutya kay Terence nang dumating ang papuri ni Aaron. Sa pagkakataong ito, may masamang intensyon ng Clear Flow School laban sa Feiyang School, at ang dating dekano ng Clear Flow School na si Yongming ay naglagay pa ng bitag para akitin si Terence, sinusubukang patayin ito gamit ang mga palihim na pamamaraan. Sino ang mag-aakala na si Terence ay walang talo, hindi lamang sinira ang tukana ni Yongming, kundi pinatay din siya sa isang iglap. Napuno ng pananabik ang mukha ni Aaron, at malakas niyang ikinumpas ang kanyang mga braso. Si Yongming ay isang tunay na kahangahangang guro, at si Terence, bilang isang estudyante ng aming paaralan sa Feiyang, ay may lakas na gawin ang isang bagay na ganito kahirap, hindi ka panipaniwala. Dapat tayong lahat mula sa kolehiyo ng Feiyang ay makaramdam ng karangalan. Nakaawang ang bibig ni Paeng, at nakatali ang dila. May gulat na ekspresyon sa mukha niya. Ano ang sinasabi ni Director Lane? Pinatay ni Terence si Yongming, ang dean ng Clear Flow School. At pati ang F***Edsking ay umatras ng walang paligoy-ligoy. Kaya naman talagang nang-ahas si Terence na patayin ang dean. Hindi na ang dean ang dating dean, pero hindi naman nakahihigit ang katayuan at lakas ni Yongming kay Aaron. Napatay ni Terence si Devin matapos itong magbagong anyo, kaya hindi mahirap intindihin kung bakit niya napatay si Yongming. Teka, ano ba yung ginagawa ko kanina? Namutla ang mukha ni Paeng, naalala kung paano niya nasaktan si Terence ngayon lang. Natakot siyang sampilan siya ni Terence hanggang sa mamatay. Ha? Sa tingin mo pa rin ba ay hindi ako nangangahas na patayin ang class monitor? Sa tingin mo ba ay mamamatay ako ngayon? Walang makapagliligtas sa akin. Tiningnan ni Terence si Paeng mula sa gilid ng kanyang mga mata, isang ngiti na hindi naman talagang ngiti sa kanyang mukha. Hindi masyadong matatag ang kanyang Yuan spirit, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang kutsain ito, bakit hindi ka nagsasalita? Ituloy mo. Kumunat ang noo ni Paeng, hindi alam ang sasabihin. Pagkatapos, narinig niya ang pagpapatuloy ni Aaron. Naniniwala ang alyansa na naalis na ni Terence ang mga kalat mula sa mga Mystic Class Academies, at nakapagambag na sa buong alyansa. Nagpadala sila ng isang espesyal na appointment upang gantimpalaan si Terence para sa kanyang kontribusyon. Habang nagsasalita si Aaron, binuklat niya ang isang dokumento ng paghirang at binasa ito ng malakas. Ang pinakamahalagang pangungusap ay, si Terence ngayon ay isang honorary law enforcement elder ng Mystic Class College Alliance. Kumurap si Terence, wala talaga siyang alam tungkol dito, at hindi rin sinabi sa kanya ni Yuntian ang tungkol dito. Malamang na ideya lang iyon na naisip niya sa huling sandali, at daladala niya ito kasama ng utos ni Jinmo. Hindi napigilan ni Terence ang matawa nang maalala ang kanyang bagong honorary elder title, marami na siyang natanggap na parangal, hanggang sa puntong hindi na niya matindaan kung ilan. Si Boss Terence ang pinakamagaling. Isa na siyang honorary disciplinary elder ng C-Region Alliance of Academies ng Mystic Division sa murang edad pa lang. Walang hanggan ang kinabukasan niya. Napuno ng takot ang puso ni Paeng. Pinilit niyang ngumiti at binago ang tono ng boses, masyado akong walang pakiramdam kanina, pasensya na sa pagkakasakit ko sa iyo. Kung ikukumpara kay Boss Terence, para akong alitap-tap kumpara sa maliwanag na buwan, hindi tayo magkapantay.
Patawarin mo ako, Boss Terence, susundin ko ang gusto mo mula ngayon. Tumigil ka, tumigil ka, tumigil ka. Masyadong peke ang mga sinasabi mo, gusto mo bang patawarin kita ng ganoon na lang? Paano naging ganoon kadali? Naiinip na putol ni Terence, hindi ganoon kadali ang maging tagasunod ni Terence, titignan ko kung paano kagagana sa hinaharap. Pakakawalan na kita ngayon. Nakahinga ng maluwag si Paeng. Ayaw niya talagang maging amo niya si Terence. Basta't makakatakas siya ngayon, kontento na siya. Kung tungkol naman sa hinaharap, hahayaan na lang niya ito mamaya. Salamat, Boss Terence, sa iyong kabutihang loob. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nagkunwari si Paeng na nagpapasalamat at ipinahayag ang kanyang katapatan. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Hindi siya naniwala kahit isang salita sa mga sinabi ni Paeng. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinanatili si Paeng na buhay ay para makakuha ng ilang mga pahiwatig tungkol sa Central mula sa kanya. Kung si Paeng ay tapat sa pagsali sa kanila, sasabihin niya sa kanila ang skreto sa pagitan nina Central at Devon. Ngayong hindi na siya umimik, halata na kung ano ang kanyang saloobin. Kung hindi inisip ni Terence na limitado ang kaalaman ni Paeng at hindi siya makakakuha ng maraming impormasyon mula sa kanya kahit pilitin pa niya ito, malamang ay naghahanap na siya ng impormasyon ngayon, malamang ay hinahanap-hanap na niya ito. 6,996. Terence, Lil, Kuya. Sa oras na ito, si Natalie ay tumakbo kasama ni Nika, kumakaway kay Terence habang siya ay tumatakbo. Kasama niya sina Aaron at Jinmo at hindi niya alam na bumalik na pala si Terence. Tuwang-tuwa siya nang makita si Terence habang nagsasalita si Aaron, hinihila si Nika at tumatakbo paikot-ikot. Hindi na inistorbo ni Terence si Paeng at kumaway pabalik ng may ngiti habang naglalakad patungo sa mga babae. Little Senior Sister Natalie. Frida. Terence. Lil. Bro. Napakalaki pala ng nagawa mo. Hindi ko sana malalaman kung hindi sinabi sa akin ni Frida. 1,000 milyang pagsalakay, iniligtas ng bayani ang dilag. Sayang at hindi ko nakita. Ang unang ginawa ni Natalie nang tumakbo siya palapit ay hindi ang pag-alala sa nakaraan, kundi ang magkunwaring galit at sumimangot, ikaw, nangako kang isasama mo ako sa isang pakikipagsapalaran, ngunit sa pagkakataong ito ay iniwan mo akong mag-isa. Ako pa rin ba ang nakikita mo, ang iyong nakababatang ate? Hindi napigilan ni Terence ang matawa. Dahil sa kanyang cute at innocent Natalie, nabawasan ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang sinaunang espiritu. Gusto sana kitang dalhin doon, pero kulang ang oras. May kutob ka ba talaga na hahayaan pang magdusa si Frida ng ilang araw pa? Casual na paliwanag ni Terence, pero natatawa siya sa loob-loob niya. Kung gusto niya talagang ibalik ito, patay na sana si Nika ngayon. Sasamahan kita sa isang pakikipagsapalaran sa susunod. Kalimutan mo na yan. Mas mabuti kung wala nang susunod para sa ganitong kadelikadong bagay. Umiling si Natalie, ang kanyang pag-aalala para kay Terence ay higit pa sa kanyang pagnanais na makipagsapalaran, pero sa susunod na lalabas ka, dapat mo akong isama, ito ang utos ng nakababatang kapatid na babae. Napakalakas ko na ngayon, hindi na ako magiging pabigat sa iyo. Para hindi maging pabigat kay Terence, si Natalie ay nagkultibo ng husto, at ang kanyang lakas ay mabilis na lumakas, ngunit para kay Terence. Isa pa rin siyang pabigat. Hindi naman sa hindi malakas si Natalie, pero ang mga kalaban na kinakaharap ni Terence ngayon ay masyadong malakas, higit pa sa kayang harapin ng Natalie. Sa oras na iyon, hindi lamang hindi magagamit ni Terence ang sarili niyang mga pamamaraan sa pagtakas, kakailanganin din niyang protektahan ang Natalie, at mas madali para sa kanya ang mamatay. Junior Sister Natalie, ang bilis nga ng paglakas mo, pero hindi mo pa natatapos ang mga kurso sa intermediate class, kaya hindi ka pa pwedeng umalis ng academy. Hintayin mo munang matapos mo ang mga kurso. Agad siyang tinanggihan ni Terence ng may katiyakan. Para sa kanyang kaligtasan, ang manatili sa paaralan ang pinakamagandang desisyon, isa pa, kara-rating lang ni Frida. Kailangan mo siyang tulungan na masanay sa buhay sa Fayang College. Ayos lang ako. Sa totoo lang. Gusto ko ring lumabas kasama ka.
Gusto ni Nika na manatili sa tabi ni Terence matapos siyang iligtas nito. Ayaw niyang mawalay dito kahit isang segundo. Hiniling ni Dexter kay Terence na mapag-isa, kaya wala siyang ibang magawa kundi ang pumunta muna sa paaralan ng Feyang. Sumakit ang ulo ni Terence. Karaniwan, isinasama niya sila sa isang pakikipagsapalaran. Ang problema ay ang kanyang sinaunang espiritu ay madalas na hindi matatag ngayon. Sa sitwasyon kung saan hindi niya man lang maprotektahan ang sarili, paano niya sila ilalabas? Pag-uusapan natin yan mamaya. Pagkatapos kong bumalik dito, lalabas na ako agad. Mas ligtas lang para sa akin na pumunta ng mag-isa sa pupuntahan ko. Hindi magandang magkaroon ng maraming tao. Pinag-isipan ito ni Terence at tinanggihan ang kanilang kahilingan. Kapag natapos na ang bagay na ito, at napabuti mo na rin ang iyong lakas sa akademya, lalabas tayo at magsasama-samang maggalugad. Medyo nadismaya sina Natalie at Nika, ngunit para sa kaligtasan ni Terence, hinayaan na lamang nila ito. Sa sandaling ito, inanunsyo ni Aaron na si Jinmo ang itatalaga bilang dekano ng Clear Flow School at agad na pinaalis ang lahat. Sinamantala ni Terence ang pagkakataon na dalhin sina Larkins, Natalie at Nika, sinundan ni na Rowell at Lillian. Si Terence lang ang nasa mga mata ni Natalie at hindi pinapansin sina Rowell at Lillian. Maingat silang dalawa para hindi maistorbo silang tatlo, at ngayon ay magiliw silang nag-uusap sa likod ni Terence. Mabuti ang relasyon ni Natalie at Rowell, at naging pamilyar naman si Nika sa isa't isa pagkatapos ng ilang pag-uusap. Hindi pinansin ng apat si Terence at masayang nag-usap. Junior brother Terence, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Naglalakad sila ng maabutin sila ni Elaine at nag-aalangan na sinabi, hindi ko na kayo sasayangin, kakaunting salita lang naman talaga. Si Boss Terence, si Senior Sister Lee ang nag-aalaga sa atin. Pinrotektahan niya kami ni Lillian ng buong lakas at tinalikuran pa niya si Norwin agad-agad. Alam ni Rowell na hindi siya dapat masangkot dito, ngunit tinulungan sila ni Elaine. Nagngingit-ngit siya at nagsalita ng may paggalang kay Rowell sa harap ni Terence. Sige, mauna na kayo, kakausapin ko lang si Senior Sister Lee. Tumango si Terence at nagsenyas ng kamay kay Natalie at sa iba pa. Lumingon siya pagkatapos nilang makahakbang ng ilang hakbang, Senior Sister Lee, may kailangan ka ba sa akin? Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy siya, pahintulutan mo akong magpasalamat muna kay Senior Sister Lee. Salamat sa pag-aalaga kina Rowell at Lillian. Alam mong ayaw ko ng pasasalamat mo. Sabi niya. Medyo may sama ng loob ang mga mata ni Elaine. Bumantong hininga siya ng marahan at sinabing, kalimutan mo na yan, huwag na nating pag-usapan yan. Ikaw. Nasaktan ka ba? Si Yungming mula sa Clearstream School ay isang tunay na dalubhasa sa pagwasak ng dagat, kailangan ni Terence na magbayad ng halaga kung gusto niya itong patayin. Hindi tinanong ni Natalie si Terence, dahil lubos ang tiwala niya rito. Pakiramdam niya ay walang tatalo sa nakababatang kapatid ni Terence, at walang sino man ang makakatapat niya. Paano masasaktan si Yungming? Sa kabilang banda, mas malinaw ang pagkakaintindi ni Elaine sa lakas ni Yungming. Bagamat malakas si Terence noon, mas mababa pa rin siya ng ilang antas kaysa kay Yungming. Ayos lang ako, maliit na problema lang. Naka-recover na ako. Bahagyang ngumiti si Terence, pinanatili ang isang magalang ngunit malayong saloobin. Maraming salamat sa pag-aalala ni Senior Sister Lee, nakita mo rin iyon, mukhang nasaktan ba ako? Mabuti naman at hindi ka nasaktan. Terence Jr. Brother, alam kong marami kang kaibigang babae, Senior Sister. Hindi alam ni Elaine kung paano ibubuka ang kanyang bibig. Tutal, nilinaw naman ito ni Terence noong nakaraan. Mabuting tao si Senior Sister, at hindi na siya naintindihan ni Terence dati. Magkaibigan na tayo simula ngayon, at kung kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Kung kaya ko, hindi ako tatanggi. Pinutol muna siya ni Terence. Maaaring nagbago na ang tingin niya sa kanya, pero hindi ibig sabihin noon ay tatanggapin na niya ang pag-amin nito. Mas mabuting tanggihan na lang siya ng mataktika ng mas maaga. Medyo nalungkot si Elaine, pero pinilit niyang ngumiti at sinabing, maganda yan.
Sa pakikipagkaibigan ni Terence Jr., kahit papaano ay hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa hindi paghahanap ng anumang elixir na kakailanganin natin sa hinaharap. Maliit na bagay lang ang mga gamot. Senior Sister Lee, kung may kailangan ka, pwede mo akong hanapin anumang oras. Nakahinga ng maluwag si Terence. Tila walang balak si Elaine na guluhin siya. Mabuti naman iyon. Tungkol naman sa pangako niyang pill refinang, maaaring napakahalaga nito sa labas, pero para sa kanya, hindi talaga ito sulit banggitin. Isa lamang itong pabor na walang kapalit. 6,997. Nag-usap pa silang dalawa ng ilang sandali bago tuluyang umalis si Elaine na malungkot. Bahagyang umiling si Terence at naglakad patungo kina Aaron at Jinmo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao bago pa man siya makalapit, bati ni Terence kay Dean Lane. Tita Zhang. Terence, ang tagal pa lang natin noong huli tayong nagkita, tapos ang layo mo na sa isa't isa. Kailangan mo pa bang maging magalang? Tumawa ng malakas si Aaron habang inaabot ang braso at tinapik ang balikat ni Terence, tila medyo matalik ang loob. Ang Terence ngayon ay kapantay ni Aaron sa katayuan at lakas, at hindi nang ahas si Aaron na maging mayabang. Terence, salamat sa iyo, na-promote ako. Mas natural at casual si Jinmo. Ngumiti siya at nanunukso, mag-usap tayo ng pribado mamaya at tingnan kung may pagkakataon na mahikayat kang makapasok sa Clear Flow School at gawin kang direktang inapo ni Tia Zhang. Hoy, Dean Zhang? Ayos lang kung pag-usapan mo yan ng pribado, pero hindi maganda na agawin mo siya sa harap ko. Nagkunwaring galit si Aaron at pinagalitan, "Paf, hindi mo rin naman pwedeng sabihin yan ng pribado. Si Terence ang reputasyon ng Feiyang College natin. Kahit ano paman, taga Feiyang College ka. Bahay ito ng pamilya mo. Hindi namin pwedeng sirain ang reputasyon ng pamilya mo." Paano mo narinig ang sikreto ko? Associate Hospital Director Lane, ikaw ang hindi tapat dito. Hindi ka pwedeng makinig ng palihim. Ang ingay-ingay mo. Maririnig ka ng buong Feiyang College. Bumubulong ka pa rin. Nagbiruan sina Aaron at Jinmo, at natuwa ang lahat sa paligid. Biglang naging relax ang kapaligiran. Ang dalawang dekano, na karaniwang seryoso, ay yumuko at mabilis na nag-relax. Kahit papaano, hindi gaanong kinakabahan sina Rowell at Lillian. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, naramdaman ni Terence na ang kanyang yuan spirit ay lalong nagiging hindi matatag. Gusto na niyang umalis, Director Lane, Tia Zhang, medyo pagod na ako. Babalik na ako sa aking kuweba para magpahinga. Ayos lang. Kung pagod ka, magpahinga ka na. Mahalaga ang kalusugan mo. Pagod lang ba? Nag-aalalang tanong ni Aaron. May problema ba? Hindi, pagod lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Direktor. Ngumiti si Terence at umiling, sinasabing huwag silang mag-alala. Sige, aalis muna ako sa academy para asikasuhin ang ilang pribadong bagay, kaya gusto ko sanang humingi ng pahintulot sa inyo, Principal. Maliit na bagay lang yan. Kung may kailangan kang gawin, gawin mo na. Ikaw na ngayon ang Honorary Deacon Elder ng Alliance of Academies. Hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot para umalis sa academy. Ikinumpas ni Aaron ang kanyang kamay at binigyan si Terence ng pribilehiyong gusto niya, sa hinaharap, malaya kang makakapunta at makakaalis sa academy. Magagawa mo ang anumang gusto mo. Maghintay hanggang sa susunod na taon para direktang makapasok sa advanced class ng walang anumang pagtatasa. Salamat po, punong guro. Magpapahinga na po ako. Wala talagang pakialam si Terence sa mga advanced class, pero masaya siya sa pribilehiyong makapunta at makaalis kahit kailan niya gusto. Nang maramdaman ang pagkailang sa kanyang yuan spirit body na lalong lumalakas, hindi na naglakas loob si Terence na mag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang nagsalita sa lahat at bumalik sa kanyang kuweba. Pagpasok pa lang niya sa pinto, hindi na makapit ang kanyang essence spirit body at bumagsak ito sa estado ng essence spirit. Tuluyan itong naging kawalan at hindi na kayang magbago at maging kahit ano. Bata ka Terence, hindi ka talaga pwedeng magpatuloy ng ganito.
Hindi makakatulong sa'yo ang kahoy na pangangat ng kaluluwa at ang mga sanga ng pagtitipon ng espiritu, kaya hindi mo magagamit ang mga kapangyarihan sa itaas ng pambungad na entablado ng bundok maliban na lang kung wala kang pagpipilian. Lumabas ang malamulto mula sa Jade Space at lumutang sa harap ng espiritu ni Terence, habang nag-aalalang nakatingin kay Terence, bago mo mahanap ang Azure Sky Valley at ang lilang ambon na masamang lotus, dapat mong protektahan ang iyong sinaunang espiritu. Kung ito ay malubhang na pinsala, kahit nabuuin mo pa ang iyong pisikal na katawan, mag-iiwan ito ng hindi na maibabalik na pinsala. Senior Ghost, ayoko ring gamitin ang kapangyarihan ko nang walang ingat. Pero nakita mo na ang sitwasyon ni Devin dati. Kung hindi natin siya papatayin, walang katapusang gulo ang mangyayari sa hinaharap. Napangiti si Terence ng mapait, Senior Gwei, naiintindihan ko na sa wakas ang sakit na pinagdaanan mo. Wala akong paraan para pumunta sa madilim na rehiyon ng bundok sa kasalukuyan kong kalagayan. Sandali lang ako makakabawi. Bamantong hininga ang malademonyo. Alam mo na ang sarili mong sitwasyon. Wala nang silbi pa para sa akin ang magsabi pa. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ang tinatawag na paggaling ni Terence, syempre, ay hindi patungo sa isang saradong cultivation, gumagamit siya ng mga tableta at iba pang mga bagay upang patatagin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, ang paggawa nito ay para lamang pag-inom ng lason upang mapawi ang uhaw. Alam ng bagay na hindi nito mapipigilan si Terence, kaya't maaari lamang itong bumalik sa espasyo ng Jade nang walang magawa. Maya-maya, bahagyang humupa ang kahinaan ng Essence Spirit ni Terence. Sa tulong ng Soul Racing Tree at ng Spirit Gathering Branch, nerporma niya muli ang kanyang Essence Spirit Body. Gayunpaman, nanatili pa rin ang pakiramdam ng pagiging walang ugat at lumulutang, na nagpaparamdam sa kanya na parang tangayan siya ng hangin anumang oras. Para mapabilis ang kanyang paggaling, sinimulan ni Terence ang pag-inom ng pampawi ng kaluluwa, ginagamit ang sakit upang pahusayin ang kanyang espiritu at labanan ang kalawang ng kahinaan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay katulad ng pagkamot kapag makati ang kanyang balat, kahit na nasugatan nito ang balat. Kahit alam niyang masasaktan siya sa pagkamot, mas mabuti na iyon kaysa sa hindi matiis na Katie. Hindi mapigilan ng multo si Terence, at tanging buntong hininga na lamang ang nagawa niya sa espasyo ng Jade. Imposibleng hulaan kung ano ang magiging hinaharap. Sa ilalim ng walang katapusang sakit, ang Yuan Spirit Body ni Terence ay lalong naging matatag. Alam niyang nauubos na niya ang life force ng kanyang Yuan Spirit, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tanging kapag naging Yuan Spirit na siya ay saka lamang niya natapos ang kanyang mga gawain ng madali. Ang tanging inaasahan niya ay malalaman ni Dexter ang tungkol sa Azure Sky Valley sa lalong madaling panahon. Saka lamang niya lubusang malulutas ang problema ng kanyang sinaunang espiritu. Pagkalipas ng isang araw, sa wakas ay nakabawi na si Terence. Wala na siyang gaanong oras, kaya pagkatapos magpaalam sa lahat, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay patungo sa madilim na rehiyon ng kabundukan. May paaralan doon na may klaseng Morning Star Mystic, at may Central Secret Base. Hindi niya lang alam kung kaya niyang matagumpay na lutisin ang mga problemang ito. Matapos makarating sa madilim na rehiyon ng kabundukan, madaling natagpuan ni Terence ang paaralan ng Morning Star Mystic Division. Laking gulat ni Terence nang makapasok siya sa paaralan ng walang anumang hadlang. Ito ay ibang-iba sa Feiyang College. Lubos na ipinagbabawal ng Feiyang College ang pagpasok ng mga hindi autorisadong tagalabas sa teritoryo ng paaralan. Kapag natuklasan, ito ay maituturing na isang pagsalakay. Kaya naman nagtayo sila ng pamilihan sa labas ng kolehiyo. May palengke rin sa labas ang paaralan ng Morning Star Mystic, pero medyo walang tao roon at halos walang tao. Gusto sanang magtanong ni Terence ng direksyon, pero walang sumasagot. Kailangan niyang pumasok mismo sa paaralan. Nag-aalala pa rin si Terence na baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi naman ito ang Clearwater School, at ang pagpunta roon ay isa lamang pagpatay at panununog. Hindi mahalaga sa kanya ang mga patakaran. Ngunit walang nakasalubong si Terence na pumihil sa kanya sa pagpasok sa bundok kung saan nakatira ang mga estudyante ng Morning Star Mystic Division. Kumusta? Maaari ko bang itanong kung nasaan si Minerva?
Hindi naging madali para kay Terence na makita ang isang estudyante sa klase ng Morningstar Mystic, kaya mabilis siyang ngumiti at ikinuyom ang kanyang mga kamay, kung maaari, pakituro naman sa akin ang tamang direksyon. 6,978. Naisip ni Terence na dahil sikat si Minerva, dapat alam siya ng lahat ng nasa paaralan ng Morningstar Mystic. Maaari siyang magtanong kahit kanino at kumuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, malamig na tumingin lamang ang estudyante kay Terence at sumangot. Tumalikod siya at umalis, hindi na nag-abalang makipag-usap kay Terence. Kumurap si Terence. Anong ibig sabihin noon? Paano niya siya nasaktan? O totoo ba na ang mga paaralan sa Morningstar Mystic Division ay hindi bukas para sa kahit sino? Kung hindi ka makakapasok, dapat sinabihan mo ako ng maaga. Hindi alam ni Terence ang nangyayari, pero mabilis niyang naabutan ang isa pang estudyante. Pasensya sa abala. Agad na natigilan ang lalaki nang marinig ang pagbati ni Terence. Lumingon siya at nakitang hindi niya kilala si Terence. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Senior brother, bakit mo ako tinawag?" Tuwang-tuwa si Terence, tila isa itong estudyanteng madaling kausap. Mabilis siyang gumanti ng pagpupugay. Kumusta, hinahanap ko si Minerva. Maaari ko bang malaman kung nasaan siya? Kung madali para sa iyo, maaari mo ba akong ituro sa tamang direksyon? Hindi ko alam. Agad na dumilim ang mukha ng lalaki pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Terence. Umalis siya nang may kasamang pagkislap ng kanyang manggas pagkatapos sabihin iyon ng malamig. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari. Nagbago agad ang ugali mo matapos mong marinig na hindi ako taga-academy mo. Matapos itong pag-isipang mabuti, naramdaman niyang may mali. Tila ganito ang kinikilos ng 2 taong ito matapos marinig ang pangalan ni Minerva. Maaari kayang may nangyari kay Minerva, kaya naging bawal ang pangalan niya sa Morningstar Mystic Division. Natarante si Terence sa naisip. Kasama niyang dumaan sa buhay at kamatayan si Minerva. Hindi alam ni Terence kung ano ang magiging reaksyon niya kung may mangyari sa kanya. Para mapatunayan ang kanyang iniisip, mabilis na naglibot si Terence sa Morningstar Mystic Division School at nagtanong sa ilang estudyante. Totoo nga, bago pa man nila marinig ang pangalan ni Minerva, lahat sila ay napakabait at magalang. Gayunpaman, nang marinig nila ang pangalan ni Minerva, agad silang naging masungit ng walang pagbubukod. Sus Mariosep, ayaw man lang magsalita ng mga taong ito, direktang tinanggihan ang pagpasok ni Terence. Sa wakas, isang binata na tila mas mainit ang dugo ang itinuro si Terence at ngumisi matapos marinig ang pangalan ni Minerva, laki ng pamilyang Larkins, makinig ka. Ito ang paaralan ng Morningstar Mystic Class, hindi ang teritoryo ninyo sa bundok. Umalis ka. Hindi ka malugod na tinatanggap dito. Pagkasabi niya noon, mabilis na hinailan ng kasama niya sa tabi ang braso niya at bumulong, bakit ang dami mong kinakausap sa ganitong klaseng tao? Nagdulot ka ng gulo sa sarili mo nang walang dahilan. Bilasan mo na at umalis ka na. Huwag mo na lang siyang pansinin. Teka, hindi ako isang alipors ng angkan ng Larkin sa kabundukan. Mabilis na paliwanag ni Terence, ngunit tanging ang 2 estudyante ang sumagot. Hindi na nila siya inistorbo at umalis na. Lucky, hindi mo pa rin inaamin na isa kang Lucky. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya nga alam kung anong klaseng kulungan ng aso si Larkins, paano siya naging alipin nila. Kahit ano paman, sa wakas ay may narinig na siyang balita. Ang dahilan kung bakit naging bawal ang pangalan ni Minerva ay tila may kaugnayan sa angkan ng Larkin sa kabundukan. Nakakalungkot na wala ni isa sa mga estudyante ng Morningstar Mystic Division ang handang makipag-usap sa kanya ng maayos, kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan kung gusto niyang makakuha ng mas konkretong impormasyon. Maganda sana kung mahahanap ng kanyang banal na sentido si Minerva, ngunit napakaraming lugar sa Morningstar Mystic Division Training Institute ang humaharang sa kanyang banal na sentido. Mas maginhawa ang maglakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa kaysa gamitin ang kanyang banal na sentido. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at nag-isip. Mukhang kailangan niya munang makahanap ng isang taong handang magsabi sa kanya ng totoo tungkol kay Minerva. Mabuti na lang at may kakilala si Terence sa Morningstar Mystic Division.
Senior sister, pasensya na sa abala. Hinahanap ko si Junwoo. Maaari ko bang malaman kung nasaan siya? Pinahinto ni Terence ang isang babaeng estudyante sa pagkakataong ito at tinanong kung nasaan si Junwoo, at nakatanggap siya ng palakaibigang sagot gaya ng inaasahan. Gusto mo bang hanapin si senior brother Junwoo? Noon pa man ay nasa Sunrise Peak na siya. Sino ba naman sa academy ang hindi makakaalam? Nako, hindi ka naman taga-academy namin, di ba? Tumawa ng malakas ang babaeng estudyante at naging palakaibigan kay Terence. Kung hindi mo alam kung nasaan ang Rising Sun Peak, pwede kitang ihatid doon. Salamat, senior sister. Hindi nga ako taga-academy ninyo. Kaibigan ko si Junwoo. Naglalakbay ako rito kamakailan, kaya gusto ko siyang bisitahin. Naisip ni Terence na napakalaki ng pagkakaiba. Kung alam lang niya ng mas maaga, sana ay hinanap niya si Junwoo mula pa sa simula kaysa mag-aksaya ng oras. Senior sister, bakit walang nagbabantay sa pasukan sa academy ninyo? Kahit sino ay maaaring pumasok at umalis kung kailan nila gusto. Walang mga paghihigpit para sa mga tagalabas, ngunit marami pa ring mga patakaran para sa mga estudyante ng akademya. Hindi sila madaling makakalabas ng mga hangganan ng akademya. Kapag natuklasan sila, magkakaroon ng mabigat na parusa. Masayang nagkukwentuhan ang babaeng estudyante habang sinusundan niya si Terence papunta sa tuktok ng Chaoyang. Syempre, kung hindi tayo mahuhuli, magiging maayos din tayo. Kaya minsan ay palihim tayong lumalabas para maglaro. Sa puntong ito, sumulyap siya sa paligid ng may pagkakasala at mabilis na inilabas ang kanyang dila. Isang masigla at mapaglarong pakiramdam ng kakyutin ang kusang lumitaw. Bagamat hindi kapansin-pansin ang hitsura ng babaeng estudyanteng ito at ordinaryo lamang, siya ay puno ng pagkakaibigan at madaling makipagkaibigan sa mga tao. Mas nakaramdam ng ginhawa si Terence, at nakipagkwentuhan siya sa dalaga habang naglalakad sila. Puro maliliit na bagay lang iyon, yung tipong nakakalimutan niya pagkatapos niyang magsalita, pero hindi naman nakakabagot. Maya-maya, nakarating silang dalawa sa paanan ng sumisikat na tuktok ng araw. Ikinumpas ng babaeng estudyante ang kanyang kamay at sinabing, dito na ang lugar. Maaari kang umakyat at magtanong kahit kanino, at mahahanap ko agad si Kuya Junwoo. Maliit na bagay lang yan, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kung gayon, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Nagpaalam na ang dalawa, ngunit hindi man lang nagtanong ng pangalan ng isa't isa. Hindi na kinailangang maghanap pa si Terence nang marating niya ang tuktok, lumitaw si Junwoo sa harap ni Terence ng mag-isa. Akmang aalis na sana siya ng bundok nang makita niya si Terence, nagulat na tuwa siya. Terence! Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Junwoo at mabilis na naglakad papunta sa tabi ni Terence. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at yumuko, Kuya Linford, maligayang pagdating. Pasensya na sa hindi ko pagtanggap sa iyo. Junwoo, anong ginagawa mo? Ilang araw na tayong hindi nagkikita, at ang layo na ng loob natin sa isa't isa. Kumurap si Terence. Nagkaroon siya ng magandang oras kasama sina Junwoo at Rosalind sa temporary student recruitment team, at sumama pa nga sila sa kanya sa masayang lambak. Hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang kilos ni Junwoo ay tila hindi sila nagkikita ng mga dating magkaibigan. Sa halip, para itong isang nasasakupan na nakikipagkita sa kanyang nakatataas. Bahagyang itinaas ni Junwoo ang kanyang ulo at tumingin kay Terence nang may nagtatanong na mga mata. Bigla siyang kumalma at ngumiti, hindi naman sa magkakilala tayo. Natatakot lang ako na baka hindi kita igalang ng sapat. Hindi na katulad ng dati ang kalagayan mo ngayon. 6,999. Bakit iba ito kumpara dati? Maaari kayang lumipad na ako sa langit at tumayo ng magkatabi sa araw. Napakabastos mong bata. Sinadya ni Terence na magbiro para mas maging relax si Junwoo. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan ang bata, pero umaasa siyang makakabalik na sa dati nilang pag-uusap ang dalawa. Kilala na ngayon ang pangalan mo sa buong dagat ng mga mahiwagang uri, at pakiramdam ko ay nakatingin ako sa isang mataas na bundok. Kalimutan mo na yan, huwag na nating pag-usapan. Mali ang akala ko.
Tumawa si Junwoo habang tinatampal ang noo niya at humingi ng tawad, huwag mo akong pakialaman. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong nagbibiro lang ako? Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi, pero oo. Kahit ano pa ang sabihin mo. Hindi ako magpapaligoy-ligoy sa usapan. Pumunta ako rito ngayon para hanapin ka dahil may itatanong ako sa iyo. Nag-aalala si Terence para kay Minerva, kaya diretso siyang nagsalita, may nangyari ba kay Minerva? Bakit agad akong hindi pinakialaman ng iilang taong tinanong ko? Alam kong pumunta ka para kay Junior Sister Minerva. Malinaw na hindi makatotohanan na pumunta ka rito para bisitahin ako. Sinadya ni Junwoo na titigan si Terence, pinakiliti ito bago seryosong nagsalita, titigil na ako sa pagbibiro. Medyo komplikado ang bagay na ito. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Punta muna tayo sa kuweba ko. Hindi gaanong marami ang tao sa Morning Sun Peak, pero may makakasalubong pa ring mga estudyanteng dumadaan sa daanan ng bundok. Sa ilang salita lang, 2 tao na ang nakababa na ng bundok at tumango pa kay Junwoo. Nakakainis talaga ang makipag-usap dito. Nakita ni Terence ang kalagayan ni Junwoo at lalong nag-alala. Hinimok niya itong magmadali at manguna sa daan. Mabuti na lang at hindi kalayuan ang kuweba mula rito. Narating nila ito sa loob ng 2 o 3 hakbang. Pagpasok, niyaya ni Junwoo si Terence na umupo at simulan na ang paghahabulan. Medyo mapang-abala talaga si Junior Sister Minerva. Normal lang na tretuhin kang kaaway kapag nagtatanong ka tungkol sa kanya. Bagamat hindi ko kilala si Junior Sister Minerva, maganda siya, may natatanging talento, may maamong personalidad, at napakapopular. Mabuti na lang at marinig ko pa lang ang tungkol sa kanya. Kaya naman, sa academy, lahat ay talagang pinuprotektahan siya. Ano ang angkan ng Larken sa rehiyon ng kabundukan? Ano ang kinalaman nito sa problema ni Minerva? Tanong ni Terence, naaalala kung paano siya tinawag na aso. Magsasalita na sana ako tungkol sa angkan ng Larken sa rehiyon ng bundok dahil ang problema ng nakababatang kapatid ni Minerva ay nagmumula sa kanila. Ang angkan ng Larkens ang pinakamalakas na kapangyarihan sa madilim na rehiyon ng bundok. Sa ibang mga lugar, ang akademya ay mas mataas sa Panginoon ng domain ng rehiyon ng bundok, ngunit dito, kabaligtaran ito. Ang Panginoon ng domain ng rehiyon ng bundok ang may pinakamataas na awtoridad. Hindi napigilan ni Junwoo ang mapasinghap habang sinasabi ito. Makikita sa kanyang mukha ang isang mapanghamak na ekspresyon, ang anak ng gobernador ng rehiyon sa kabundukan na si Taeyeon ay isang tunay na hedonista. Siya ay maalay at sakam. Binubuli niya ang mga lalaki at babae at gumagawa ng lahat ng uri ng masasamang bagay. Sa pagkakataong ito, siya naman ang may gusto kay Junior Sister Minerva at gustong maging kasama niya sa daw para sa dual cultivation. Ngayon, binibigyan niya ng pressure ang ating academy. Nandilim ang mukha ni Terence. Taeyeon. Paano sila nagkaideya tungkol kay Minerva? Siguradong pagod na silang mabuhay. Hindi kaya ng akademya ninyo ang kaunting pressure nito. Kung hindi talaga ito gumana, maaari ba tayong humingi ng tulong sa alyansa ng mga paaralan? Ang dahilan kung bakit ang mga akademya sa mahiwagang rehiyon ng dagat ay nasa itaas ng mga Panginoon ng dominyo ay pangunahin dahil sa suporta ng Alliance of Academies, pati na rin ang nakatagong kapangyarihan ng mga sekta. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit nasa ganitong kahirap na kalagayan ang isang paaralan ng Morning Star Mystic. Walang problema sa pagpasok ng Alliance of Academies. Gayunpaman, ang problema ay hindi nangangahas ang mga akademya na saktan ang Larkens clan. Napangiti si Junwoo ng mapait at walang magawa. Umiling siya at bumantong hininga, ang pamilyang Larkens ay isang pamilyang alchemy. Ang kanilang katayuan ay katulad ng pamilyang Wang. Kahit na hindi nila kontrolado ang rehiyon ng kabundukan, isa pa rin silang super pamilya. Matapos ang madilim na gabing iyon, ang rehiyon ng kabundukan ay nasa ilalim ng kanilang kontrol, ang aming paaralan ay maaari lamang gumawa ng mga bagay ayon sa kanilang kagustuhan. Agad na naunawaan ni Terence, ang isang super alchemy house, lakas man o katayuan, ay hindi kayang kalabanan ng isang normal school. Malamang na lubos na umaasa ang Morning Star Mystic Division sa mga elixir ng pamilyang Larkens, kaya madaling isipin kung gaano nila kontrolado ang paaralan.
Kaya, hindi ba kayang tiisin ng academy mo ang pressure? Hindi masyadong natuwa si Terence tungkol dito, malinaw na kakampi ni Minerva ang mga estudyanteng ito, pero ang kanilang saloobin ay sapat na para ipakita ang kawalang kilos ng paaralan. Kung pilit nila siyang tinanggihan, tiyak na hindi sana ganoon ang magiging reaksyon mga estudyante. Gusto ng ating dekano na tanggihan ang alok ng pamilyang Larkins, o sa halip, gusto niyang igalang ang sariling kagustuhan ng junior sister Holmes. Gayunpaman, gusto ng ating dakilang elder na isulong ang bagay na ito. Sinabi niya na ang kasal sa pagitan ng kolehiyo at ng pamilyang Larkins ang magpapatatag sa posisyon ng kolehiyo. Napatingin si Junwoo kay Terence ng alanganin. Kahit siya ay nahihiya na sabihin ang ganoong bagay. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng matanda. Hehe. Isang alyansa sa kasal sa pagitan ng pamilyang Larkins at ng academy. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na pinipilit ng isang academy ang mga estudyante nito na magpakasal. Bakit hindi ipinadala ng kalokohang iyon ni Grand Elder ang sarili niyang anak na babae at apo sa arranged marriage? Sa sobrang galit ni Terence ay natawa na lang siya. Mabuti na lang at pumunta siya kay Minerva para sa kapakanan ni Melissa, kung hindi ay hindi niya alam kung gaano kalaking reklamo ang mararanasan ng dalaga, sinusugpunan ng angkan ng Larkins ang kolehiyo ninyo. Nagpapadala ka ba ng estudyante para patatagin ang sitwasyon ninyo? Nakakatuwa. Junwoo, ituloy mo na lang. Nilunok ni Junwoo ang kanyang laway at medyo natakot. Hindi niya alam kung tama siya o mali. Kumalat na ang balita tungkol sa pagsalakay ni Terence sa Clearstream School para patayin si Yungming para sa isang babae. Tutal, kilalang-kilala naman ang anunsyo ni Yungming sa buong mundo na tina-target si Nika, kaya natural lang na bigyang pansin ng mga tao ang susunod na mangyayari. Ngayong napilitan ng magpakasal si Minerva, babaligtarin kaya ni Terence ang kolehiyo ng mga practitioner ng klase ng Morning Star Mystic. Sa totoo lang, lahat ng usapan tungkol sa pagpapatatag ng posisyon ng academy ay isa lamang dahilan. Ang tunay na dahilan ay ang medicinal pill. Hindi nagatubili si Junwoo at mabilis na nagdesisyon na pumanig kina Terence at Minerva. Mas mabuting hayaan na lang natin si Terence na magdulot ng kaguluhan sa patay na paaralang ito, ang Dean at ang Grand Elder ng ating kolehiyo ay parehong nasa ganap na antas ng Sirinding Realm. Ang Larkins clan ay isang clan na may kakayahang pinuhin ang Void Pill. Pildores para sa kawalan ng gana na naman. Biglang may naisip si Terence. Kung may kakayahan si House Larkins na gumawa ng Void Pill, bakit hindi sila hinanap ni Yuntian sa halip na isang freelancer na katulad niya? Bago pa man pinuhin ang Void Pill, mas maaasahan ang mga pamilya ng alchemy, tama ba? Sa katunayan, hindi alam ni Terence na hiniling ni Yuntian kay House Larkins na gumawa ng Void Pill, ngunit sinabi ni House Larkins na aabutin ng kahit 1 o 2 taon bago magtagumpay. Sa 2 taong ito, maraming bagay ang kailangang gawin ni Yuntian para kay House Larkins. Paano matatanggap ng Pangulo ng Alyansa ang ganitong mga banta? Kahit gaano pa kagusto ni Yuntian ang pagkuha ng Void Pill, hindi siya pumayag sa mga kondisyon ng pamilyang Larkins. Isa pa, ayaw niyang maghintay ng 1 o 2 taon. 7,000. Natural lang na hindi alam ni Terence ang mga detalye, pero kung marinig ni Yuntian na gustong makipag-ayos ni Terence kay House Larkins, malamang siya ang unang sasalakay at tutulong. Kahit hindi dahil kay Terence, tutulungan pa rin niya si Terence na ilabas ang kanyang galit. Bagamat gusto ng Dean ang Void Pill, ayaw niyang ipagbili ang mga estudyante dahil lang dito. Gayunpaman, ginawa ng unang elder ang lahat para mapadali ang bagay na ito para sa sarili niyang makasariling pagnanasa. Patuloy na nagpaliwanag si Junwoo, at ang sanhi at bunga nito ay talagang komplikado. Kung nagtanong lang sana si Terence tungkol kay Minerva, hindi niya maririnig ang ganito kadetalyadong impormasyon mula sa loob. Dahil hindi sumasang-ayon ang dekano mo, ano ang saysay ng pagtalon-talon ng dakilang elder? Maaari kayang mas malaki pa ang kapangyarihan ng iyong Grand Elder kaysa sa principal? Tanong ni Terence, hindi inaasahan ang positibong sagot. Tama iyan. Sa ating akademya, mas mataas ang awtoridad ng dakilang elder. Kadalasan, kailangang makinig ang dekano sa mga kaayusan ng dakilang elder.
Ito mismo ang dahilan kung bakit lumala ang usapin ni Junior Sister Holmes. Hinimas ni Junwoo ang kanyang noo. Nakakahiya namang pag-usapan ang iskandalo ng pamilya sa sarili niyang paaralan. Hindi maiwasan ni Terence na magulat, anong klaseng lugar ito? Ang kapangyarihan ng Academy ay hindi kasing lakas ng sa rehiyon ng kabundukan, at bilang din, siya ay talagang pinipigilan ng isang Grand Elder. Dahil sa ganitong prinsipyo, hindi nakakapagtaka na ang akademya ay susupilan ng rehiyong mabundok. Kahit na ang pinuno ng rehiyon ay hindi ang pamilyang Larkins, malamang ay walang pagbabagong magaganap. Sayang ang lakas ng isang magsaka sa dakilang perpeksyon ng kaharian ng paghahati ng dagat. Tinatayang peke rin ang ganap na antas ng sirip na ito. Magaling lang pakinggan, pero ang tunay nitong lakas sa pakikipaglaban ay wala lang. Naiintindihan ko. Ano na ang sitwasyon ni Minerva ngayon? Napuno ng galit ang puso ni Terence, ngunit ang kanyang mukha ay kasing kalma ng tubig. Humarap siya kay Minerva at nagtanong, noong huli, narinig kong nag-iisa siya. Lumabas na ba siya? Hindi pa lumalabas si Junior Sister Holmes mula sa kanyang saradong cultivation. Ginagawa niya ito para maiwasan ang paghabol ni Taeyeon. Pero natatakot akong lalabas siya ngayon kahit anong mangyari. Ngumisi si Junwoo, ngayon ang huling araw na ibinigay ng pamilyang Larkins. Sinasabing magpapadala sila ng isang mensahero para mag-alok ng kasal. Kaya naman, tiyak na hihilingin ng matandang si Sister Holmes na lumabas mula sa kanilang pag-iisa. Walang pakialam ang kasuklam-suklam na matandang iyon kung maapektuhan man si Sister Holmes. Ha! Nagkataon lang. Gaya ng inaasahan, mas mabuting dumating sa tamang oras kaysa sa dumating ng maaga. Mukhang may magandang palabas na mapapanood ngayon. Nanlalamig ang mga mata ni Terence. Wala siyang masyadong oras na sayangin, kaya maaari na niyang asikasuhin ang problema ni Minerva. Hindi nakakapagtaka na tinatrato siya ng may puot kapag nagtatanong siya ng direksyon, malamang ay tinatrato nila si Terence bilang isang sugo mula sa Shonyo. Pero ang messenger sa kabundukan ay hindi kasing banayad at kasing galang ni Terence. Anong klaseng mga mata ang mayroon ng mga estudyante ng klase ng Morning Star Mystic? Terence, alam kong malakas ka na ngayon, pero maraming resources ang House Larkins. Kailangan mong mag-ingat. Nagatubili si Junwoo at nagpasyang hikayatin si Terence, bukod pa rito, ang lakas ng dakilang matanda ay isa sa pinakamalakas sa ating akademya. Dapat kang mag-ingat. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Tinapik ni Terence ang balikat ni Junwoo, ito ang isang kaibigan na maaari niya maging kaibigan. Ngayon, dalhin mo ako sa lugar kung saan naglilinang ng mag-isa si Minerva. Kailangan ko munang makita si Minerva. Walang problema, sumunod ka sa akin. Tumanggaw si Junwoo at walang pag-aalinlangang lumabas ng kuweba kasama si Terence. Hindi pa sila nakakalayo sa Morning Sun Peak nang marating nila ang isa pang kalapit na tuktok. Dito matatagpuan ang training room ng Morning Star Mystic Division. Nang paakyat na ang dalawa sa bundok, sinuyod ng espiritu ni Terence si Minerva. Kakalabas lang niya ng training room at agad siyang napansin ni Terence. Ang nakasarang silid cultivation ni Junior Sister Holmes ay nasa gilid ng bundok. Iniisip ko kung lumabas na ba siya. Malayong malayo ang pakiramdam ni Junwoo sa kay Terence, kaya hindi niya alam na nakita na ni Terence si Minerva at nagpapaliwanag pa rin para kay Terence. Junwoo, kaya kung umakyat mag-isa, pwede ka namang bumalik. Hinailan ni Terence si Junwoo pabalik at ngumiti, sa wakas ay nagkita na ulit kami ni Minerva pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ako komportable na kausapin mo ako. Hoy, ikaw yung tipo na nakakalimutan ang mga kaibigan niya kapag may nakikitang babae, paano ka nakakapagsalita ng ganito? Hindi ba pwedeng maging mataktika ka? Huminto si Junwoo sa paglalakad at itinuro si Terence. Sisirain ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Maniwala ka man o hindi, magiging masama ako sa paningin. Nasabi ko na ito ng mataktika. Gusto mo bang maging mas diretso ako? Umiling si Terence at humajijek. Ganito naman talaga si Junwoo, mas magiging masigla pa kung kasama si Rosalind. Nakakalungkot na hindi si Terence si Rosalind, at hindi niya kayang makipagtulungan kay Junwoo sa kanilang pagtatalo, na labis na ikinalungkot ni Junwoo.
Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Masyado na akong naging prangka. Para isipin na may mas prangka pang mga salita. Para sa kapakanan ng aking kalooban, babalik muna ako. Lumingon si Junwoo nang nakangiti at kumaway kay Terence. Magkikita tayo mamaya. Sa tingin ko hindi ka aalis agad, kaya magkikita tayong muli. Sa katunayan, naunawaan ni Junwoo na kahit sinabi ni Terence na gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Minerva, bahagi ng dahilan ay para sa kanyang sariling kabutihan. Alam ng lahat kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay sa huli. Kung masyadong makikialam si Junwoo, magiging awkward para sa kanila sa Morning Star Mystic Division, kaya iniiwasan nila ito kung maaari. Kung hindi sinabi iyon ni Terence, mananatili sana si Junwoo sa tabi ni Terence hanggang sa huli. Matapos paalisin si Junwoo, mabilis na lumapit si Terence kay Minerva, na pababa na ng bundok. Xiao Tao. Unang bumati sa kanya si Terence. Narinig ng dating nakakunot ang noo at walang malay na si Minerva ang boses na iniisip niya at agad na nagangat ng ulo sa gulat. Terence. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para hanapin ka. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis uunlad ang lakas mo. Naghahanda ka na pala para makarating sa yugto ng pagbuo ng lupa. Ngumiti si Terence, ngunit medyo nag-aalala siya. Nakita niya na masyadong mabilis na lumakas ang lakas ni Minerva, at medyo hindi matatag ang kanyang pundasyon. Mabuti na lang at hindi nakarating si Minerva sa yugto ng paglikha ng mundo noong siya ay naglilinis ng palihim. Kung hindi, mas lalo sana lumala ang problema. Si Terence mismo ay nasa kawalan dahil sa mabilis niyang pagbuti, kaya natural lamang na mas binigyan niya ng pansin ang sitwasyon ni Minerva. Mabuti naman at nakapunta ka. Sa simula, handa akong hanapin ka kung sakaling matagumpay akong makalusot sa yugto ng pagbuo ng lupa. Hindi ko inaasahan na ikaw ang unang lalapit sa akin. Tumakbo si Minerva palapit kay Terence. Kahit medyo nahihiya siya, nag-aalangan pa rin siyang hawakan ang palad ni Terence sa huli. Terence. Namiss kita. Namimiss din kita. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Minerva at marahang nagtanong, may nangyari ba noong closed-door training mo? Aba. Hindi ako mapakali, kaya hindi ako makabalik sa tamang pag-iisip habang nag-aaral ako ng walang gaanong ginagawa. Kaya naman wala pa akong nagagawang progreso, at wala ring anumang malalaking problema. Nag-isip sandali si Minerva, pagkatapos ay bahagyang umiling. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Natutuwa akong dumating ka. Bumalik muna tayo sa aking kuweba. Ipagluluto kita ng makakain. Hindi ka ba mapakali dahil sa angkan ng Larken sa kabundukan? Hinailan ni Terence ang kamay ni Minerva at naglakad pababa ng bundok, casual na binanggit ang bahay ni Larkens. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.